This is officially day 36 in the life of a college student. So, biyernes na naman. May pasok na naman tayo pero today hindi siya normal day dahil ngayon ay isang exam day. Marami tayong gagawin ngayon maliban lang sa exam na ating kaharapin. Ang exam ay sa Introduction to Computing. IT siya, talagang IT. So, nung pa nga palang hinihintay natin, tara na, mag-hiking na tayo. Hanapin pa kasi natin yung classroom natin na nasa 3 buildings away, tapos nasa second floor. At ang iisipin pa natin, available ba yung classroom? So tara na, lalarga na tayo at mag-aaral. Oh, of course, di ba? Second building yan, may hagdan pa yan, oh. Dito ang ating classroom. Maga pa man din, kaso yung araw, grabe, napakatirik, napakainit. Buti nagdala ko maraming tubig. Nakaka-dehydrate pag mainit ang classroom, grabe. Oh, habang tayo nandito, magre-relax muna tayo. Mag-unpack muna tayo ng sarili natin. Mag-unload. Magre-relax muna bago tayo mag-challenge sa sarili natin. Tingnan mo sila, oh. Ang galing. Review lang. Kasi ba nga yung exam, Introduction to Computing, review lang. Hindi kagaya natin kasi ang ginawa na nag-review tayo. Kahapon pa tayo nagre-review. Saka nung isang araw. Saka nung araw bago yun. Ilang araw na ako nagre-review? 3 araw yata ako nag-review para sa exam na to. Malamang bobo na nga ako sa math eh. Kaso college na to, wala akong choice kundi mag-aral. So tara. Yan o, practice. Review. Pagkatapos natin mag-review, hihintayin na lang natin na dumating mga kaklase natin at magsimula yung klase. Dahil nga naman, hindi tayo mag-e-exam kaagad. May mga subjects before the exam, 2 pa. Oh. Pagkatapos natin maghintay, magtatalakay muna ng discussion si Sir. So, after naman niya mag-discuss, nagbigay si Sir na activity. Wag mo na lang i-judge kung anong itsura. Tingnan mo. Hindi maganda, hindi magara. Pero yan ang aking sariling gawa. Ang tanong ay ang globalization or kung anong interpretation ko ng globalization. Pagkakaintindi ko doon ay ang spread of ideas and needs. Ang nangyayari basically ay sa ginawa kong para picture ay drawing. Pera, dahil sa pera umiikot ang mundo. Pag umiikot ang mundo, nagkakaroon ng communication, kaya may chat. Dahil doon, nagkakaroon ng knowledge, yung libro. Dahil doon, nagkakaroon ng understanding and love, yung heart. Diba? Simple lang naman yung drawing natin, pero passable naman yata. Sana naman passable. Bobo na nga ako sa math, bobo pa ako sa drawing, wala akong magawa talaga. Pabayaan mo na, basta may maipasa. O, diba? Ganda pa ng view. Pwede na ako magpahinga dyan. Pagkatapos natin gawin yung activity, wala na, tapos na yung mismong subject. Pwede na tayong either bathroom break, kumain muna, or dumaretso na kaagad maghanap ng bagong classroom para dun sa next subject natin. Pero tayo, stay lang muna tayo. After naman yan, after enough time, magka-classroom change na tayo. Maghahanap na tayo ng bagong classroom para sa next subject natin. Kasi nga naman, ang next subject natin, as I remember, NSTP yata, National Service Training Program. NSTP nga. So, ang mangyayari sa subject na to, I think nag-discuss si ma'am, at least, I remember, couple tens of minutes, nag-discuss si ma'am. Pero bago yan, mag-sightseeing muna tayo sa ating regular spot dahil walang available na ibang classroom. Balik tayo sa classroom natin. Diba? Ang ganda ng view dyan, tapos malamig na kasi hapon na mismo. Ito na ang aming activity performance sa NSTP. Na-mute ko na yan at hindi niya naman gustong marinig ang aking boses na sintonado. Walang choice, so shut up. Okay, tinapos ko na lang yung activity yan dahil wala akong choice. Dahil kung hindi ko yung gagawin, wala akong grade. Hindi na marunong kumanta pa, walang choice. Grabe yung hiya ko dyan, wala naman akong magagawa. At pag hindi ako sumali, pati grade ko papalyado. Grabe. Hindi paldo, palyado ang grade ko pag di ako sumali doon. Kawawang tao talaga, oh. Pagkatapos naman nun,
wala na tayong gagawin. Tapos na yung subject natin. Diba? Wala na ulit na tao sa classroom. Yung iba kasi kumakain talaga lagi. Kung hindi ba naman sila tumaba, kung ganyan sila kain na kain, di ba? Yung iba, restroom break. Pagkatapos niyan, classroom change. Kasi nga naman ang gagawin natin ay next subject. Ito na yung subject na magkakaroon tayo ng exam. Introduction to Computing. Doon tayo sa ating regular na pwesto pero hindi siya available. Kaya ang nangyari, move tayo sa likod ng regular nating pwesto. Kaya ang nangyari, walang natapat sa atin na window at ventilador. Kaya medyo mainit. Nakaitim pa man din ako. Grabe talaga oh. Grabe. Kabang-kabe kami dyan lahat. Ilang araw na kami nagre-review para sa exam na to. Kaya talaga kinakabahan kami. Yung iba kasi nanginginig na sa kaba. After naman ng ating exam, 3 hours later, dahil 3 hours long yung exam na yon. Nag-exam kami 3 hours long. Ito yung mga scratch paper na ginamit ko. Diba ang dami? Ang daming scratch paper. Tapos ito na yung exam results ko. 59 nakasulat dyan, pero after correction, dahil may correction error, 49 out of 60 ako. Passing score 45. So ibig sabihin, pasa pa rin ako. Uwi na. Nakauwi na yung iba. Ay hindi, nakauwi na yung lahat. Kami na lang tatlo, tsaka si sir. Videoan natin bago tayo umuwi. Tara na! So, anong na-learn natin today? Marami, nag-exam pa nga tayo eh. Tuwang-tuwa tayo dahil mataas yung grade natin at pasado. Worth it yung ating pag-review ng 3 araw. Worth it, hindi wasted yung ating effort. Diba? Follow, like, and subscribe kung gusto mong makita ang Day 37. So, yan nga pala ang ginawa natin today. So, ang ginawa natin ay gumawa tayo ng activity at nag-perform tayo at somehow, someway, hindi na waste ang effort natin ng 3 days na pagre-review at nakapasa naman tayo sa exam na pinasukan natin. God bless, nakapasa tayo. Yun lang ang pinagpapasalamat ko. Sige na. See you on Day 37.